nagpapapasok ka ng kriminal dito? Di mo ba alam? Balitang-balita sa TV, wanted yung best friend mo. Ang sabi sa akin ni Christy, nakita niya daw sa restaurant si Lara. Ang sabi pa niya, pupunta daw kayo ng Amerika. Bakit ka naman lalayo kung wala sa inyo si Lara? Nakapag-desisyon na kami ni Bessie. Isusuko na namin sa'yo si Lara. Ibabalik na namin siya sa'yo. Ayoko man, pero alam namin hindi mo siya papabayaan. Susubukan na lang namin magsimula ng bagong pamilya. Anak, dito ka muna sa kwarto ni Lola. Susunod na ako, ha? Ma, thank you for taking us in. Ayoko lang kasing makita pa ni Lara yung mga pictures ni Ophelia. Habang tumatagal kami sa farm, pakiramdam ko mas lalong napapabilis ang pagbalik ng memory ni Lara. Eh, nakapag-timbre po sa amin na nandito raw si Janet Takashima. Pasok po kayo, sir. Pasok. Hindi po, maliit lang naman yung bahay namin. Janet naman, ano ba ginagawa mo dito? Wala na kasi ako ibang mapuntahan eh. Baka naman pwedeng itago niyo muna ako. Kasi may natagpuan kami isang batang babae doon sa nasunog na palengke. Baka yun ang hinahanap mo. Familiar ba sa ito? Eto anak, iingatan mo yung kwintas na yan ha. Dahil yan ang magpapaalala sa'yo na mahal ka namin ng Daddy Leandro mo. Parang ganito rin po yung binigay niyong necklace sa akin dati. Ang ganda ng kwintas mo! Akin na lang! Akin to! Wow! Ang ganda naman ng sandals! Akin na lang to! Akin yan! Akin to! Akin yan! Anak, tuwing hawak mo yan, lagi mong tatandaan ang mga itinuro sa'yo ng nanay, ha? Bakit? Anong problema, Ophelia? Kay Lara to, Andrew. Hindi lang yan. Ito pa. Sapatos to ni Lara. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Sir, nasa po yung anak ko. Dalhin ko ako sa kanya. Nakakuha namin ang katawan ng batang yan doon sa nasunog na palengke. Wala kaming mapagkilalan sa kanya, kundi yung kwintas at sapatos. Ngayon, i-identify mo kung yan yung nawawala mong anak. Leandro, baka ang tagal mo dumating. Kanina ka parang hinihintay ng anak natin. Si Ophelia. Nagpunta sa farm kasama si Andrew. Sinabi daw ni Christy, nakita niya sa restaurant si Lara. Kaya nga hindi ako umalis agad eh. Akala ko minamanmanan nila ako katulad ng ginawa ni Janet eh. Oh my gosh. Leandro, kailangan nating umalis agad. Kailangan natin madalhin yung pag-alis natin dito dahil baka pag nagtagal pa, mawala pa sa atin si Lara. Ate
mag-iingat ka ha. Huwag mo iwawala yung address ng kamag-anak natin. Basta tumawag ka agad pag nasa Rizal ka na ha. Ingat ka ate Sige, ha. kailangan ko nang umalis. Baka may makakita pa sa akin eh. Sige ate. Basta tumawag ka agad ate ha. Sige. Janet! Ayun na! Hoy! Tigil! Ate! Tigil! Pinakapupuntahan kita! Hindi! Bakit nangyari to, Lara? Ophelia! Ophelia! Ganyan nyo yan! Sandali lang po! Sandali lang po! Isa nyo na! Sandali lang! Awa kayo sa akin! Sige, gisano! Hindi pwede! Hindi ako! Anak ko dito! Wala siya! Anak ko! Tulungan niyo na lang siya! Wala yung anak niya! Hindi pwede! Ayoko! Pasensya na ho kayo hanggat hindi ho napapatunayan na walang kasalanan si Janet. Mananatili na ho siya sa kulungan. Sandali lang po! Paranin niyo na po kami. Huwag kayo pumayag! Ayoko! Ayoko! Ate, sumama ka na lang muna! Pangako, hanap kami ng abogado, tutulungan ka namin! Bitawan niyo! Sir, ano pong nangyari dyan sa kasama nyo? Isa ba kayo sa namatayan sa nangyaring sunog sa palengke? Bulag ka ba o wala kang pagundangan? Ha? Iba lang ang ambition mo! Sir, tabi! Akala ni Ophelia, patay na si Lara? Teka. Hindi niyo kakausapin si Ophelia? Kawawa naman yung tao. Pagkasunduan namin ni Bessie, kapakanan ni Lara ang importante sa amin. So ano, sasakyan niyo na lang yung storya na yan na patay na si Lara, ganon? Nangyari man o hindi ang ganitong aksidente, talaga namang panindigan namin ilayo na si Lara. Alam kong mahirap at masakit pero siguro yun ang mas makakabuti para matahimik na ang lahat. Ngayon makakalayo na tayo nang walang nanggugulo. Nang tahimik. Nang walang kumikwestiyon, walang nagdududa. Wala rin humahabol. Hindi na rin natin kailangan magsinungaling dahil iba na yung pinaniniwalaan nila. At yun ay wala na si Lara. Tayo naman, hon. We can start rebuilding our own family. Kasama ang bagong Lara. Sa nangyaring ito, at least, magkakaroon na rin ng closure si Ophelia sa wakas. Matatanggap na rin niya na wala na sa kanya si Lara. Paano kayo nakasiguro na katawan ni Lara yung nakita nyo? Di ba sabi mo, sunog-sunog? Imposibleng si Lara nga yung batang yun eh. Kasi kung pagbabasihan yung nakita namin, pero pwedeng may iba pang paraan eh. Usually, sa dental records, mamamatch mo yun eh. Pag sunog. Kasi naisip ko na yan eh. Pero sana may pag-cooperate sina Janet at Leandro. Meron pa akong mas magandang naisip na paraan.
I will suggest na ipa-DNA test na lang. Hoy! Pakawalan niyo ako dito! Mga walang ya kayo! Hoy! Huwag niyo akong degmahin! Hoy! Hindi ka ba talaga titigil sa pambubulahaw? Bubusan ako ng bunganga mo! Ba't di mo subukan, ha? Kahit mukha kang berdugong Amazona, hindi kita uurungan. Itsura mo lang. Hoy! Pakawalan niyo na ako! Ano ba sabi? Huwag mo ako hiyaan makasama mga pangit na to! Hoy, bakit? Wagas naman! Wagas naman! Pareho-pareho lang tayo mga preso, kaya huwag kang magmaganda dito. Hoy, hindi tayo magka-level. Dahil ako, hindi pa tapo ng buhay ko. May pamilya ako, gets nyo? May mayaman akong asawa. At may anak akong kasing ganda ko. Kaya hindi ko kaya maglungga kasama mga kriminal na katulad nyo. Pasensyahan na lang dahil sama-sama tayong mabubulok dito. Hindi! Pakawalan niyo ako sabi! Ano ba? Kapangit nila dito! Hoy! Pakawalan niyo ako! Ang papangit nila dito! Ano ba? Sige mo! Leksyon niya! Yabang eh! Ay ko! Sige! Kumapit na kami! Ano ba? Sige na! Kasaya! Anong napakala mo? Yabang! Sino ka? Anong maamat eh? Andrew, ibig mo sabihin, may pag-asa na hindi nga si Lara yung batang nasunog? Malalaman natin yan sa pamamagitan ng DNA testing? Oo, Ophelia. Talaga? Naku, paano naman magagawa yung test na yan? Kailangan lang ng DNA sample ni Leandro. Tapos kukuha ng DNA sample sa bangkay. Pag nag-match yun, maaaring si Lara nga yung bata. Naku, paano kung mag-match? Pero hindi, pwede namang hindi si Lara yung bata na yun, di ba? Andrew, tulungan mo ko ha. Tulungan mo ko sa problema ko na to kasi umaasa talaga ako na buhay pa si Lara eh. Kaya, Oscar! magtatrabaho tayo, ha? Excuse me. Sige na. Si Leandro, may mahalaga talaga kaming sadya dito para sa kanya eh. Ophie, wala siya eh. Nasa Hong Kong sumunod kay Bessie. May problema ba? Oscar, alam mo naman na hindi matapos-tapos yung problema ko kay Lara, di ba? Ang kaso, pinatawag kami ng mga pulis. Pagkatapos, Oscar, yung mga pulis, may hinarap sila sa aking bangkay ng sunog na bata. Ang sabi nila, pwede daw na si Lara yung... Gusto namin makumpirma kung si Lara nga yung batang yun. Kaya magpapakondak kami ng DNA testing para makasiguro. Pero kailangan namin ng sample ni Leandro. Wala nga siya dito eh. Ophelia, gusto man kitang tulungan pero wala kang magagawa. Pwede na kaya to, Ma? Do you think this is enough? Okay na yan. Bessie, I'm really sorry. Alam ko matagal na natin pinaplano to. Pero naisip ko lang, do we really need this? What do you mean? Itong pag-alis natin? Kaya nga natin minamadali lahat ng mga papeles natin para makaalis tayo agad at mailayo natin si Lara. Dati yun, nung naghahabol si Ophelia. Pero ngayon iniisip ni Ophelia, patay na si Lara eh. Why do we need to go to America? Dahil hindi ako matatahimik hanggat nandito tayo. Kailangan ko maging secured. Kailangan ko makasigurado. Maraming pwedeng mangyari dito, Leandro. Pwedeng magkita si Ophelia at si Lara at any moment. Tama si Bessie, Leandro. Pwede pang ma-dismiss ni Ophelia na patay na si Lara because she's still in denial. Pero pag nakita niya uli si Lara, sigurado maghahabol yun. But she will not be able to do anything. Kasi hindi naman siya namumukha ni Lara eh. Sa ngayon, hindi pa.
But a single chance of encounter can actually be very drastic. Maaaring bumalik ang memory ni Lara. And si Ophelia lang ang makakapag-trigger nun. What happens? Paano si Bessie? Leandro, intindihin mo naman ako. I need to feel secured. Ikaw kasi hindi mo kailangan yun eh. Dahil kahit na ano pang gawin mo, kahit baligtarin man natin ang mundo, ikaw ang ama ni Lara. Pero ako, hindi naman talaga ako ang nanay niya eh. Bessie, ina ka pa rin ni Lara. Kaya nga. O di umalis tayo dito. Dalhin natin siya sa malayong lugar kung saan pwede ko siyang angkinin bilang anak ko. At ako lang ang pwede na maging ina doon. Dami niya namang dala na eh. Kawawa naman yung kapatid mo eh. Sana kainin niya lahat. Alam ko, paborito niya yung mansanas eh, kaya dinala ko. Itala ako sa'yo oh. Oh. Ano nangyari sa itsura mo? Obvious ba? Pinagtulungan ako ng mga tsakang preso. Ano man nangyari, ate? Bakit nila ginawa sa'yo yan? Bakit ka naman kasi pumayag na maging punching bag nila? Sa susunod, rumesma ka! Sa susunod? So, ibig sabihin matatagalan pa ako dito? No way na, hindi pwede. Kailangan ko na makalaya para mahanap ko yung anak ko. Baka mamaya itakasilyan yung anak ko, kaya kung pwede ilabas yun ako now na. Please. Ate, kailangan natin ng magaling na abogado. Mabigat yung kaso mo. Attempted murder, ate. Wala yung piyansa. Kaya ate, pwede naman konting behave. Tsaka konting tiis lang. Alam nyo, kaya ko naman tiisin yung mga panjojombag nila sa akin eh. Pero yung mawala ng anak, yun ang hindi ko carry. Kaya kung pwede, gawan nyo ng paraan. Kung pwedeng bayaran nyo yung ungas na Bruno na yan para bumaliktad, gawin nyo. Para lang makalaya ako. Ikaw palang ugas eh. Di ba nga, tumakas na si Genki kasama yung mga lapad niya? May segundo lang eh, hindi naman nag-iwan eh. May naiwan pa siyang bahay. Sa akin nakapangalan yung titulo. Perahin niyo na. Tsaka habang nakakulong ako dito, pwede bang matyagan niyo yung bahay niya, Leandro? Baka itakas sila si Lara eh. Natatakot ako. Sige, kami na bahala. Paano pa natin magagawa yung DNA testing? Eh wala na nga si Leandro dito. May iba pa bang paraan? Oo. Although, hindi ko to kinonsider as an option. Hindi din naman natin kasi alam na aalis din biglaan to si Leandro eh. Pero si Janet ang bukod tanging paraan. Kailangan natin makahingi ng sample sa kanya bilang ina ni Lara. Andrew, naiintindihan ko rin kung bakit ngayon mo lang naisip na gawing option yan. May hirapan tayo kay Janet. Pero, bahala na. Kahit magkagipitan, pupuntahan ko pa rin siya. Nasa kulungan lang si Janet. Kahapon pa. Doon nyo na lang siya puntahan. Yung problema lang dyan, mapapapayag niyo ba siya magbigay ng DNA sample? Anak ni Janet si Lara. Kung paiirali niya ang pagiging isang ina, wala siyang hindi ibibigay para malaman na buhay ang anak niya. Pinagsasabi niyo na matay sa sunog si Lara? Gaga ka ba? Ha? Gusto mong ikaw ang sunugin ko? Hindi patay ang anak ko. Tinatago lang siya nila Leandro. At saka, anong DNA? Kalokohan! Kaya nga kami nandito eh. Para makumpirma kung si Lara nga yun. Eh, hindi nga si Lara yun. Kahit ingrown ko, hindi ko ibibigay sa inyo. Janet, sandali lang. Bakit naman ganyan ka magsalita? Hindi ka man lang ba nag-aalala para sa anak natin? Hoy, Ophelia. Huwag na huwag mo akong didiktahan kung anong dapat maramdaman ko para sa anak ko. Ako ang ina, hindi ikaw. Janet, nanay din ako ni Lara. Pareho lang tayo. May mother instinct ako. Yun ang pinagkaiba natin dalawa. Tsaka kahit kailan, hindi mo ma-achieve yun dahil hindi ka naman nanay ni Lara eh.
Isa ka lang filinger, echeserang froggy. Kawawa ka na. Janet! Hindi, Janet! Ay, Janet, sandali lang. Ow! Ang sakit Sorry. Janet, sige na. Sabihin mo na lang lahat ng masakit na salita na gusto mong sabihin sa akin. Tatanggapin ko naman eh. Pero tulungan mo lang kami. Para naman kay Lara to eh. Ang kulit mo rin eh, no? Sige, kung gusto mong patuloy ng pagkabobo mo, si Leandro ang puntahan mo. Nasa Hong Kong na sila, Leandro. Ano? Ito na nga ba yung kinakatakot ko eh? Sinasabi ko na sa inyo na kay Leandro si Lara. Ayaw niyo maniwala sa akin. Anong gagawin natin? Tinakas na nila. Wala ni anak ko. Mahayop sila. Dito ka lang pala eh. Alika, sama ka sa akin. Tawan niyo po ako. Di ko po kayo kilala. Huwag mo naman takutin ang anak ko. Ako ang mami niya. Napapaliw ka na ba? Ophelia! Well, hindi ako doktor. Siguro, dahil lang ng trauma, kaya ganyan kinikilos ni Ophelia. Sa tingin ko, kailangan niya mag-undergo ng therapy. Ate, kapag pumasok ka pa sa trouble, mas lalong lalala yung kaso mo at mas lalong hindi ka makakalabas dito. Hindi na rin naman ako makakalaya. Patapon na rin ang buhay ko. Kaya gagawin ko na kung anong gusto ko. Laban kung laban. Patay kung patay. Kung hindi nila si Lara, hindi din magkakaganito ang ate mo. Tuloy lang ako makakalimot kay Lara kapag wala na talaga siya sa alaala ko. It's been a year, Leandro. Salamat naman at uuwi na kayo. Excited na nga si Bessie, lalo na si Cindy.